Pwede na nga ba natin magamit ang isang 100 ampere hour 12 volts LiPo4 battery sa buong bahay? Yung hindi ka nagagamit na kuryente sa mga power distributor like Ormeco or Meralco? Well, yan ang susubukan natin sa video na ito, kaya samahan niyo ako dahil susubukan ko ang battery na ito gamit yung mga appliances namin dito sa bahay. Ang brand ng battery nito is Go kWh, yan. Tapos siya is naka 12.8 volts, 100 ampere hour at yung total capacity niya is 1280 watts hour. Siyempre siya is naka lithium iron phosphate battery. And kung napanood nyo na ibang video, ay talaga mas maganda yung lithium iron phosphate battery kumpara sa mga lead acid batteries. Sa timbang naman, mas magaan ang LiPo4 battery kumpara sa mga lead acid. Itong 100 ampere hour nasa 10 kg, samantalang yung ibang lead acid battery naman ay talagang mas mabigat. Na-i-charge ko na nga pala kahapon ang battery na to. Ayan, meron siyang 13.50 volts, which means full charge pa siya. And kahapon ko pa naman siya na-i-charge, kaya nakapagpahinga na rin siya at pwede na siyang magamit. At ang isa pa nga sa main advantage ng battery na to kaysa dun sa mga ibang lead acid battery, ito kasi meron na siyang Bluetooth connection, which means pwede mo siyang i-connect sa phone mo at ma-monitor mo yung kanyang real-time performance at yung status nitong battery. For example, yung kanyang remaining power, kung ilang percent pa yung kanyang laman, yung kanyang voltage, tapos charging power at yung current. At ilan pa nga sa mga makikita natin sa kanilang mobile app ay ito: yung kanilang history, yung kanilang real-time, yung control, yung parameter at saka yung ating mga data informations. At para magamit yung kanilang mobile app, just scan lang this code o kaya naman is go to this link para ma-download mo yung kanilang mobile app kasi wala sila sa Google Play Store. And next is mag-sign up. Ang ginamit ko naman is yung aking Google account para mas mabilis. And next naman is scan natin itong pangalawang code para mag-connect yung ating phone dito sa ating battery. And you're ready to go. Pero sa mga hindi techie or talagang hindi mahilig magbuting-ting, medyo nakakalito yun or medyo maliwag. Kaya it's your choice naman, pwede naman siyang gamitin or pwede rin namang hindi. Ngayon naman ay pumunta tayo sa actual capacity test para malaman natin kung makakakuha nga ba tayo ng 100 ampere hour dito sa ating battery na to. At gagamit ako ng solar charge controller, dito ako maglalagay ng load para talagang ma-check natin kung ilang ampere hour nga ba yung makukuha natin. Although hindi recommended gumamit ng solar charge controller kasi mas iinit siya, pero marami din kasi sa akin nagtatanong kung pwede nga ba daw maglagay ng load dito na mas mataas yung power. So para mas matry na rin natin, ginamit ko na rin. Ang i-charge ko nga pala ay itong Thunderbox Power Station na 288 watts hour yung total capacity. Itong power station natin is yan, 0% na. Tapos itong battery naman natin is 100% pa. Okay, charge na natin. At eto guys, nagcha-charge na at nasa 52 watts yung nakukuha niya from our battery. At dito naman sa ating solar charge controller, 3.9 ampere. So, tingnan natin hanggang ma-full charge itong ating 288 watts na power station na to, kung ilan pa yung matitira dito. And then, marami pa naman tayong power station na i-charge dyan, pati mga power bank, kung talagang 100 ampere hour yung makukuha natin. At eto na guys, full charge na itong ating Thunderbox Power Station. Ayan, nasa 100% na siya. Tapos, ito namang ating battery is nasa 13.2 volts pa or nasa 74% pa. So, madami pa yung kanyang capacity. So, dahil nga full charge na to, ay magcha-charge ulit ako ng isa pang power station. Ito namang Yobaw. And then, sasabay ko na rin i-charge itong ating Tranyo power bank na nasa 192 watts hour yung capacity. Okay, cha-charge ko na itong ating Yobaw. Ayan, nag-charge na siya. Talagang lobat na to. Na-drain ko siya sobra kanina. And then, dito naman tayo sa Tranyo. Gamit itong Type-C to Type-C. Ayan, nag-charge na rin. Ito na yung ating dalawang device. Nagcha-charge na sila gamit yung ating 100 ampere hour na battery. Ayan, itong Tranyo is talagang na-drain ko na sobra. Tapos itong Yobaw, nasa 0% na rin yan. Talagang sinakto ko silang lobat na lobat para makita natin kung talagang kayang-kaya nga ba. Ito na guys, umaga na at full charge na itong ating mga charge na ito. Itong ating Tranyo. Ayan, 100% na. Tapos ito namang ating Yobaw. Ayan, tumigil na rin. Full charge na rin. Tapos, ang tira pa naman dito sa ating battery is nasa 38% pa. So, dahil nga mayroon pa laman, nilobat ko na ulit itong aking Thunderbox na power station, tapos charge na ulit. Yan, nagcha-charge na ulit. 0% talaga. Dinarain ko talaga yan para ma-sure tayo. At 50 watts yung kanyang nakukonsume. And then, i-charge ko na rin nga pala itong aking 30,000 mAh na Rapo. Ayan, lobat na rin, nagbiblink na. Ang kanyang capacity is nasa 111 watt hour. Okay, ayan, nagcha-charge na. And then, ita-charge ko na rin nga pala itong Jaguar Power Bank na 30,000 mAh or 111 watt hour. So, ayan, nagcha-charge na silang lahat. And then, yung current naman na kinukuha sa ating battery ay ito, 6.7 amps. Grabe, sobrang lakas na niya.
Eto na, lowbat na itong ating battery, 1% na lang. So full charge na naman itong ating 30,000 mAh. Full charge na rin itong isang power bank. Ayan. Tapos itong ating power station ay hanggang 70% lang. Ayun lang yung kinaya niya, hindi niya na full charge. Ayun guys, base sa pag-test ko, sa 100 ampere hour na capacity ng battery na to, sa ating solar charge controller ay nakapag-measure tayo ng 94 ampere hour. And then sa kanyang overall power na 1,200 watts hour, ano-ano nga ba yung na-charge natin? So number 1, na full charge ko from 0% to 100% itong ating 288 watts hour na Thunderbox power station. And then na full charge na rin natin itong ating 230 watts hour na power station na Yubaw. And then na full charge ko rin from 0% to 100% itong Tranyo power bank na 192 watt hour. And then na full charge ko rin itong aking Rapo power bank na 111 watt hour. Tapos isa pang power bank na 111 watt hour. Tapos charge ko ulit itong isa nating Thunderbox power station from 0% hanggang 70%. So hindi niya siya na full charge. So overall ang capacity lahat-lahat nila ay umabot ng 1,133 watts hour. Okay, ngayon naman ikakabit ko na siya dito sa ating solar charge controller, dito sa ating solar setup para makapag-charge na kasi low-bat din to eh. Nagcha-charge na, tapos solar panel naman 4 amps na. Maaga pa lang pero malakas na yung sikat, malakas na yung power ng solar panel. Ayan o. So ngayon naman, punta naman tayo sa capacity test ulit. Gagamit naman tayo ng inverter. Ngayon ang gagamitin kong inverter ito, pure sine wave naman siya, yun nga lang talaga medyo matakaw sa battery, kaya talagang possible na mabilis tumalobat. And then gagamitin natin sa doon sa aming refrigerator na maliit. So yan, ikabit muna natin sa dito para makita natin kung ilang watts ba yung kakainin nito dito sa ating battery kahit wala pa tayong load na nilalagay din eh. Ayan, as of now patay pa yung ating inverter. Ayun, mabot ng 53 watts yung surge niya kanina. Grabe naman lakas no. Sabihin na natin nasa 10 watts. Dati kasi tinetesting ko siya, umabot siya ng 10 watts. Grabe ang lakas nito. So ngayon, ikabit na rin siya sa ating mini refrigerator. Right, ito yung ating battery. Yan. Dito ko lang siya papatong sa taas. Ayan, gumagana na. Ano ba laman itong ref natin na to? Ayan, tubig. Ayan nga pala nag-fault. Kapag nag-fault, hindi niya kinaya yung power surge nung refrigerator. Kaya patayin natin yan. Tapos buhayin lang ulit. So, ayun. Gumagana na. At dito naman sa ating ayan. Nasa 274 watts yung kinukuha ng refrigerator. Kasi umaandar yung kanyang compressor. So, siguro mamaya hihina naman yan. And then dito nga pala sa refrigerator, meron siya ditong palakas at pahinaan. Okay guys, tingnan natin kung hanggang ilang oras siya gagana dito sa ating mini refrigerator na to. Kung kaya niya bang patigasin tong yelo sa loob. So mag-iintay na naman tayo ngayon sa ating capacity test kasi actual itong ginagawa natin. Wala tayong yun sa mga computation. So eto ngayon, nag-stabilize na yung kanyang watts or power sa 75 watts. Ayan o. Kasi tapos na yung compressor kanina tumigil na. Tapos nakalagay naman dito, aabot din siya ng 17 hours bago malowbat. Siyempre dito tayo susunod kasi ito yung nakakonect sa BMS na battery. Mas na-detect niya yung power tsaka voltage niya kung ilan pa yung kanyang capacity. So eto naman ngayon, nasa 80 watts yung kinukuha niya. So sa tingin ko, yung 70 watts ay dito mismo sa ating refrigerator. Yung 10 watts naman ay consumption nitong inverter. Mas maganda siguro kung yung inverter hindi katulad niyan. Masyadong matakaw. Sayang naman yung power na kinukuha niya. And then, ito na. Ang oras ngayon is 3:39 na ng hapon. 2% na lang itong ating 100 ampere hour na battery. Tapos, kinaya naman niya. Matagal naman siya nagamit. Almost 18 hours or less than 19 hours. Ito naman, ayun o. Ka-ice-ice na rin yan. Okay din naman. Tagal yung malowbat.
So ayun guys, nagamit na natin itong ating 100 ampere hour na battery na to. Grabe ang punat niya. Nagamit ko na sa aking refrigerator na 70 watts. Mini refrigerator lang naman, kanya maliit yung kanyang power consumption. And akala ko nung una hindi siya kakayanin kasi malakas sa power consumption itong ano na to, inverter na to. Nasa 10 watts mahigit yung kanyang self consumption kahit wala pang load na nilalagay dito. Pero luckily, nagamit ko naman siya ng 18 hours mahigit. Pero kung i-drain ko talaga ng sagad-sagad tong battery na to, kaya niya hanggang 19 hours mahigit. Mayroon pa kasi siyang tirang 2%. Pero hindi ko na siya dirinin kasi baka naman masira. Ngayon naman, subukan natin paganahin yung aming rice cooker na 500 watts, 60 Hz. Tingnan natin kung kakayanin nga ba nitong ating 100 ampere hour na battery na to. Ito yung ating battery ngayon, 100% pa. 99.99 ampere hour. So, try na natin yan dyan. Ayan, gumagana na. Ayan oh. And then nabuhay na rin yung blower nitong ating ano na to, inverter. As we can see naman dito sa ating cellphone, ayan, kumukuha siya ng 408.46 watts. Okay, tingnan natin kung makakaluto nga tayo ng kanin. Okay, update tayo. Nasa 89% na lang itong ating battery. Tapos ito namang rice cooker, ayan, bumubulak na. So mamaya malapit na yung maluto. Kapag naman bumaba na to, pumunta na siya sa warm, hihina na rin naman yung power na kinukonsume niyan. Kaya magle-less na rin yung power consumption na dito sa ating power inverter at saka sa battery. Ayun guys, eto na, tumaas na tong ating rice cooker. Kasi naman para sa heat na lang siya, pampainit na lang. Kasi paluto na rin. Tapos nagko-cool down na lang itong ating inverter niya, nag-blower na nabuhay na yung kanyang blower ng todo. Tapos ito naman sa ating monitor sa cellphone, no, nasa 12 watts na lang yung power consumption at yun ay dito na lang sa inverter. Ito wala na tong kinukonsume sa ngayon. Ito guys, finally luto na yung kanin natin. Ayan. Patayin ko na to, so dirang maingay yung blower. Kaya tahimik na. Tapos ito yung ating battery, meron parang tirang 83%. Ayun guys, nagamit na natin itong ating 100 ampere hour na battery na to sa ating rice cooker. At simula 100% na tapos natin siya hanggang 83%. Ngayon naman, dahil meron pa tayong tira, subukan na natin gamitin yung aming 300 watts na washing machine na 60 Hz. Tingnan natin kung kakayanin pa niya. So ngayon naman guys, tayo maglalaba. Gagamitin ko naman siya sa washing machine. Pero syempre, hindi ko na ilalabas yung battery at inverter. Gagamit na ako ng extension. Yan. Ito nga pala yung washing machine namin. Nasa, ano ba to? 300 watts, 60 Hz. Yung battery naman natin ngayon ay nasa 83% pa. Ayan. Okay, buhayin na natin yung ating washing machine. Alright. Tingnan naman natin dito sa ating monitor. Ito, nasa 260 watts yung kinukonsume ng ating washing machine. So basically, kayang-kaya naman yan dyan. No? Kung continuous yung ikot niya, 3 hours lang magagamit. Pero hindi naman yan continuous. So try natin mga hanggang 1 oras or hanggang 4 na ikot nitong ating washing machine, which is equivalent to 1 hour. Ito guys, naka isang round na. Bali naka 15 minutes na tayo. Tapos dito naman sa ating monitor, meron pa tayo ngayong 81%. Ayan, another 15 minutes. Okay, tapos na tayo sa ating second round. Punta naman tayo ngayon sa third round. Ito, basahan na yung nilabhan ko ngayon. Kasi wala na akong malabhan. Okay, third round na tayo. Tapos dito naman sa ating monitor, ayan, nasa 78% pa itong ating battery. Punta tayo sa ating fourth round. Ayan. Tapos yung battery natin ngayon ay, ayan, nasa 76% pa. At eto, tapos na yung ating fourth round. So bali naka 1 oras na siya. Tingnan naman dito sa ating cellphone kung ilan pa yung tira.
Ayan, nasa 73% pa ang tira sa ating battery. So ayun, from 83%, nagamit natin yung washing machine hanggang 72% sa loob ng isang oras. Ngayon naman yung kanyang tira ay nasa 73% pa. Kung gagamitin ko siya dito sa electric pan na to na 60 watts, aabutin pa siya ng 17 hours mahigit. O diba ang tagal pa niyan, halos magdamag pa yan, sobra pa. Ito yung battery niya, ayan. Lithium. Prismatic daw to sabi sa description. Actually, kung titingnan nyo siya, para siyang lithium polymer kasi nakabalot sa ano. Pero sabi dun sa kanyang description, siya is naka-prismatic. Ayan guys, hindi ko na siya bubuksan hanggang kaloob-loob at baka lalong hindi mapakinabangan. Ngayon naman yung last questions natin. Magkano, saan, at paano umorder ng battery na ito? So, punta lang kayo sa link natin sa description below tsaka sa ating comment section. Ilalagay ko siya doon. Tapos, pag na-click nyo na yan, pupunta na kayo sa kanilang page. So, as we can see, yung price ng kanilang product is $319. Kung sa peso ito, kung 50 pesos yung palitan ngayon ng dollar, ito is nasa 15,950. Tapos, punta tayo sa baba. I-click natin yung add to cart. Ayan. Kapag na-click natin yung add to cart, pupunta ulit tayo dito sa kanyang page. Click natin yung view cart. And then ito, as we can see, yung ating subtotal is nasa $319. Tapos, ilagay nyo yung aking voucher code. Pwede namang hindi gamitin, pwede rin ilagay. So, gamitin nyo lang kung bibili kayo para makatipid kayo. Ilagay nyo dyan yung Daniel12V. Tapos, click nyo yung apply coupon. Tingnan natin kung magkakaroon tayo ng discount. So, here, baba, ayun. Nagkaroon tayo dito ng $60 na discount. And then, ilagay nyo yung inyong address. So, dito sa address namin sa Mindoro ay free shipping na. So, bale, $259 pa din yung babayaran ko. And by the way, yung kanilang payment method is PayPal lang, tsaka credit card and debit card. So, kung gusto nyo umorder, follow nyo lang yung mga steps na yon. Ayun lang muna ang masishare ko ngayon sa video na ito. And next naman, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko siya set up gamit yung aming solar setup sa labas.